Mga kapitbahay! May aswang! May aswang! Ang kuya, dira ka nang busil na ba? Dagang tao. Story time. Ako si Keith at nangyari ang kwentong to sa Davao City sa may Doña Caridad. Noong 2008, buntis pa nito ang kalibin partner ko. Tapos may kapitbahay kami na sinasabi nilang pamilya raw ng aswang. Isang gabi, mga alas 11 ng gabi, may binili kami sa tindahan at dumaan din yung sinasabi nilang aswang. Tinitigan ko yun pero ayaw niyang tumitig sa akin. Pero nakikita ko ang mata niya na nakafocus sa tiyan ng kalibin partner ko. Hinayaan ko lang yon. Dahil minsan napapatingin naman talaga tayo pag buntis ang isang tao. May isa pang ang pagkakataon, madaling araw nito, mga bandang alas 5. Nakaupo yung sinasabi nilang aswang na parang nakatambay sa labas ng bahay namin. Nakita yun na magulo ng kalibin partner ko. At tinanong niya to kung anong ginagawa niya doon. Sabi nila nun sa kanya, tumitingin lang daw siya sa puno ng mangga kung may bunga raw. Hinayaan lang namin pero nagdududa na kami sa mga galaw niya. Hanggang sa nanganak ang kalibin partner ko. Mga isang buwan pa lang ang anak namin, marami na kaming naririnig na ingay sa paligid namin. May paggaspas ng malaking ibon, mga naglalakad sa bubong, at mga kakaibang tunog na ngayon lang namin narinig. Tapos may isang gabi na nakarinig kami ng parang nabaling mga sanga. May mga puno kasi sa paligid ng bahay namin. Tapos kinabukasan, paglabas namin, nakita namin yung puno ng nyog. Wasak-wasak na. Halos wala ng sangat dahon yon. Parang kinalbo sa galit. Hindi namin alam kung sinong gumagawa nito. Hanggang isang araw, mga alas 6 ng umaga, bumili ako ng pandesal sa malapit na bakery habang karga ko yung anak namin. Maya-maya, nakaramdam ako na parang may sumusunod sa amin. Tapos paglingon ko, nakita ko siya, yung sinasabi nilang aswang. Tapos nakita ko na pinupunasan niya yung bibig niya. Dahil parang puno na ng laway yon. Pumulot kagad ako ng malaking bato. Para kung sakaling may gawin siya sa amin ng anak ko, nakaredy na ako. Nakita niya siguro na naghanda ako sa posibleng pag-atake niya. Kaya bigla na lang nawala sa paligid namin yon. Akala namin, ganito lang ang kaya nilang gawin. Hanggang isang gabi, mukhang hindi na nila natiis ang amoy ng anak namin. Dahil para raw sa mga ganitong nilalang, napakabango raw sa kanila ng mga bagong silang. Natutulog na kami nito at sa tuwing natutulog kami, gumagamit talaga kami ng kulambo. Tapos may katabi kaming bintana na parang jealousy pero kahoy lang siya. Kaya kahit sarado na yung bintana namin, madali lang siyang maitulak at mabuksan. Habang sa kasagsagan ng tulog namin, may naririnig akong aso at baboy na tunog. Na parang magkasama yung tunog na yun. Pagkarinig ko nito, naalipungatan ako. Tapos napatingin ako sa may bintana namin. Nakita ko na dahan-dahang bumubukas yun. At kitang-kita ko talagang isang mabalahibong kamay. Maliit lang yun na parang kambing, pero may mga daliri yun. Dahil sa gulat ko at di ko alam ang gagawin, sinapak ko na lang ng kamao ko yun hanggang sa mga nagtakbuhan yun. Tapos rinig na rinig ko yung mga aso ng kapitbahay namin na nagtatahulan habang papalayo yung mga nilalang na yun. Tapos dito na ako nagsisigaw ng, mga kapitbahay! May aswang! May aswang! At dahil alam na nila na may ganitong nilalang sa lugar namin, naglabasan yung mga kapitbahay namin na may dalang itak at hinanap namin yung mga nilalang na yon. Tignan nyo lang sa paligid, baka nandiyan lang yan sila. Ano ba yung nakita mo? Mabalahibong kamay yon! Hindi pang karaniwan! Parang dito sila tumakbo! Pagtingin-tingin namin, nakakita kami ng maraming bakas ng yapak ng baboy. Tapos ang pinagtataka namin, paanong naabot nun yung bintana namin? Nasa second floor kami. Hindi namin natagpuan yung nilalang na yon. Kaya grabe yung takot ko sa pangyayaring to. Walang gabi na hindi ako mapalagay dahil baka bumalik ulit yon at tangkain ulit na kunin ng anak namin. Pero mukhang natakot na rin sila dahil lagi ako nagpapakitang naghahasa ako ng itak sa labas ng bahay namin. Sa pagbabaka sakaling makita niya, nahanda akong itarak sa katawan niya ang itak na to. Huwag niya lang mahawakan ang anak namin. Gani. Naradara sa natapal. Trapal. Kita yung anak ito. Sa yung anak.